Any questions? Questions from the media, please? I'll send the payment to them. 28,500, right? So it's 427,000. It's at 28,500. Hi. Right. Should I pay like in dollars or? Hello. Mr. Liwanag, Mr. Ravenna, I have a question here. You guys will be teaming up for the first time ever in this title challenge. So basically, in terms of TZK, they're much more experienced. They've had multiple title defenses. This will be your first match together ever. Have you had any training, any sessions to prepare for this opportunity? Hello? Hello? Okay ba? Rinig nyo ako? Ano pala eh? Naman pala eh. Salamat. For the better part, sa buong time rather na in-announce tong match na to, laging ganyan. Laging nagpre-prepare ba kayong dalawa ni Aaron? May ginagawa ba kayo? Actually, hindi yun yung naging concern namin eh. Kami dalawa ni Aaron, isa lang yung napagkasunduan namin. Galing akong underground. Kilala ko tong dalawang to. Okay? Alam ko kung paano sila nag-train, kung paano kami nabuo sa World Underground. Right? Kung may dinalaman ako sa camp ng Bahay ng Liwanag, actually, ang sarap ng ano doon, ang simoy ng hangin. Tapos yung boat sa gilid. Kumakalim mo maganda. Anywho, sorry. Kung may dinalaman ako doon, ang sinabi ko lang talaga kay Aaron, ilabas mo yung pagiging halimaw. Kung may halimaw dyan sa likod ng face paint mo, ilabas mo siya. Kasi hindi pwedeng lalamya-lamya tayo. Back to your point, kung nag-train man kami, doon kami sa Bahay ng Liwanag. And I gotta say, kung sino man yung nakikinig at nakakaalam ng totoong location ng Bahay ng Liwanag, pare, ang sarap tumambay doon sa inyo. Yun lang masabi ko. Okay na. Okay tayo. Thank you, Jeff. Mr. Aaron? Yung tanong ay anong klaseng paghahanda ang ginawa namin ni Ravenna para sa match na to? 7. Tapos ang dami mong sinabi. Yun lang naman yung tanong. O ganito meron. Pero syempre hindi ko sasabihin, malalaman nila. Meron yan. Hindi ko na sasabihin kung saan. Hindi ko na sasabihin kung gaano ka dalas. Sasabihin ko lang, nakikita nyo tong tag team partner ko. Yung success na nararanasan niya ngayon. Hindi yan maaari o mangyayari kundi dahil sa pananampalataya sa Liwanag. Hindi ko sinasabing miyembro na siya ng Bahay ng Liwanag. May mga konti siyang kinuha sa amin na tinuro ko sa kanya. At kung naalala natin, ay naglaban ako para sa kampyonato nitong nakaraang taon. Ang masasabi ko lang ay ang Bahay ng Liwanag ngayon ay gutom na gutom kami. Galit na galit kami sa nangyari. Kasi sa akin na dapat yun. Aminado ako na may mga pagkukulang kami. Kaya, nung sinabi sa akin ni Matchmaker Linus na magkakampi kami ni David Ravenna, naisip ko na good idea siya. Agad-agad niya akong tinawag. Nakita niyo naman kung paano yun nangyari. At hindi nagtigil yung pag-i-ensayo namin mula nung araw na yun. Any follow-up? So, this is your last chance to get the title. Kasi kung matalo kayo, you'll be banned. So, gaano kataas yung confident nyo na makukuha nyo yung title? And from G3 perspective, on a scale of 1 to 10, gaano ka-weakling ba itong dalawa? Alright? Una ulit. Simulan ko lang yung last part na sinabi mo. Hindi ko sasabihin na weakling yung dalawa. Yung taong nasa likod mo, gumawa yan ng parang point by point. Nagawa ni TZK, longest, lahat ng mga records na ginawa nila sa Asia. But, babalik tayo dun sa una mong hinirit. Gano'n kami kagutom para sa title na to? Binigyan lang kami ng one shot. Okay? Hindi kami, sa akin na lang,
hindi ako lalabas sa mga interviews kung hindi ako confident na kaya naming makuha yung title. Yung tipong meron akong time para mag-promote and still be confident enough na makukuha namin yung title. Okay na ba yun, G3? Okay na. Kung kulang pa rin yun, balikan mo yung post niya. Napaka-extensive eh. Okay? Any other questions? Oh, sorry. Agree naman ako doon sa sinasabi niya. Hindi talaga weekly yung TZK. Kasi una sa lahat, meron silang winning streak, meron silang defense streak. Na sa lahat ng kinalaban nila, lahat ng depensa nila para sa title, hindi naman kung sino-sino lang yung tinalo nila para ma-defend. Malalakas din yung mga team na yon. Mas napatunayan pa nga nila lalo na malakas din sila bilang tag team at sila ang karapat-dapat na maghawak ng titulo na yon. Ngayon magbabago yon. Lahat, sabi ko kanina, lahat ng kinalaban nila mga established na tag team. Itong tag team namin ni Ravenna, kailan-kailan lang ginawa. Ang confidence ko nandun sa element of surprise na maaring hindi nila napaghandaan, maaring oo, pero tignan natin bukas. Sabi nung dalawa, gutom daw sila. Kaya pala, medyo minaamoy ako. Kayo, ba't di kayo kumain bago nag-press con? Kasi kung gutom kayo sa title, mga bro, malilipasan na kayo ng gutom, promise. Any questions? Hi, Rafi from Rafi Graffiti. Questions for the champions. So, alam natin na yung dalawa ay halimaw at malahalimaw sa ring. At very brutal sila at papasok sila with that ferocity in mind. And nandun din tayo sa, they trained, they're confident, and they're really gunning for this because maraming in store and maraming at stake. And this is their last chance back against the wall. Ano yung response nyo to that, or paano nyo ina-approach yung match knowing all of that is going against you? Yes, please. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kabawasan sa akin to or something. Pero sa sobrang dami ng title defenses ko, this is another day at the office. Sa kanila, this is the fight of their life. Us? Hindi naman sa nagyayabang, pero ganun talaga nararamdaman ko ngayon. Eh. Parang, siguro very confident ako ngayon. Pero wala eh. Wala talaga, parang, hindi nga ako naka-woo jacket ngayon eh. Very chill ako, may lakad ako mamaya eh. So parang, unfortunately, ganun ko kayo tinitingnan, kayong dalawa. Hindi naman, well, kabawasan na sa inyo yan. Di ba? Okay, since nag-uusap tayo about preparation, kami ni St. John Martin. Same lang naman, workout. Actually, ito, naglaro pa nga ng maraming Pokemon games to. Nag-shiny hunting. Nag-shiny hunting kasi... Sorry. Hindi kasi yun yung target namin. Kung nag-shiny hunting siya sa Pokemon, kami, we're hunting for shiny tag team belts throughout Southeast Asia. And ako rin, ganun din. Actually, naglaro lang din ako ng games after mag-gym. Naglaro ko ng Silent Hill 2 yung remake. Ang ganda niya eh. Pero alam mo, since preparation yung pinag-uusapan natin, nai-relate ko somehow yung sitwasyon namin sa Silent Hill. Kasi let's face it, medyo worried ako kay Aaron. Kasi si Aaron, di ko pa nakakalaban to eh. Si David, 2 times ko na yung tinalo, so medyo wala na akong pakialam. Sorry, with all due respect. Okay, so, sa Silent Hill kasi, di ba, spoiler alert, it's like the manifestation of your fears. Di ba? So, looking at Aaron, he's tall, naka-face paint, although hindi ko alam kung bakit ganyan yung face paint niya, kung ano ba, hati-hatihan ba yan or something. But anyway, yung mga monsters sa Silent Hill is the manifestation of your fears. Diba? Pag tinignan mo yung mga monsters, they are intimidating, they look scary, but they all have one thing in common, and that's they're dumb. They're stupid. And it translates to Aaron in this too. I mean, nakailang title match na kayo, tapos wala kayong nakuha. So, it's like facing the monsters in Silent Hill. You're not even in the level of Pyramid Head.
you guys are just the dumb shit monsters na kailangan mo ng ilagan and attack. So I guess tomorrow, yun ang kailangan natin gawin. Ilagan natin si Aaron, tapos attack. Ilagan natin si Aaron, tapos attack. And then 1, 2, 3, that's it. Another day in the office. Honestly, ganito kami magsalita, pero don't get us wrong. We're preparing. And parang nakakita lang kayo ng parang nakakita ng langgam. Anong ginagawa mo? Squash it. And tomorrow, kayong pareho, we're gonna squash you. Destroy you. We're gonna kill you. Follow-up question for the TZK. So kung feeling nyo, mga, alam mo yung weak link talaga, based on your, bakit kayo pumayag dun sa hamon nila? Kung pakiramdam nyo wala na kayo pwedeng let's say na ipatunayan dun sa dalawa. Bakit nyo binigyan ng chance yung dalawa? Good question yan, pero simple answer. Gusto lang namin ng madaling match. Parang warm-up match. Parang feel ko kasi itong dalawang warm-up eh. No? Kaya ito true story lang, no? Aminin mo man sa hindi, Ravenna, yumakap ka sa liwanag dahil ikaw mismo wala kang tiwala sa stable mo. I mean, sa mga ka-stablemate mo, si Chelsea lang naman yung may bilang dun. Tingnan mo yung mga stablemate mo. Si Mr. C, hindi naman nagko-compete. Meron kayo Miguel Valdez, malaki lang pero walang utak. Tinalo ko rin yan dati. Nainistam ko nga yung ulo niya sa mat para walang laman. Tapos meron pa yung isang kakampito yung mukhang parking boy nila. Sino ba yun? Oo, Kurt ba yun? Asa na yun? Oo, yung mukhang tagahugas sila ng pinggan. Ewan ko, nag-testing pa ba yun? Oh, so, yun, tinanggap namin itong laban na to kasi kahit paano, we see Aaron as a challenge. Okay, so, tomorrow, we will give it our 100% sa laban namin. I mean, kahit naman mukha kayong joke, we take you seriously. So, we will give our 100% versus 75% nyo kasi 25 pa lang, 75 siya eh. Okay, I have one question for all of you. WrestleStorm 2 is the first show since Dexcon partnered with Thriller TV. What does it feel to be part of this historic event in Philippine wrestling history? Silang masasabi ko dyan. Napakalaking karangalan ang talunin yung dalawang yun para sa kampyonato nila on Thriller TV. Nang unang labas nila, talo sila sa kamay namin. Same sis. Siyempre, thankful ako na nasa-showcase ng local talents ang kanilang kahit na medyo mababa tingin ko sa kanila. Doesn't mean na wala silang talent. And lahat naman ng Pinoy wrestlers is very talented, strong, iron-willed. And ito ang chance namin. Thank you, Thriller TV, at masya-showcase namin. Thankful, very thankful ang Dexcon World Underground Wrestling to Thriller TV because we can showcase Pinoy wrestling. Okay, so, historic event. So again, salamat sa Thriller TV dahil binigyan kami ng chance to showcase our talent. And may birthday nga dyan kasi di ba, Thriller TV. So 3. Bukas, 3 factions ang nasa loob ng ring for this title. Bayan ng Liwanag, MSG, TZK. So Thriller TV, ilan ang letters ng TZK? 3. Ilan ang members ng TZK? 3. So tomorrow, we bring the Thriller in Thriller TV. Ito mga zombie sa Thriller ni Michael Jackson. Okay, thank you very much. Let's, Aaron Liwanag, lastly. Tomorrow, you will see the real face of fear.
Okay, let's have the face-off, please. Proper branding. Yeah, good. Let's go. Like I told you, like Let's face the media. Face the media, please. right.